Good day everyone. My name is Daryl Marquez. I'm from BTVTED DT3C. So my topic is all about various risks in internet privacy. So internet privacy risks encompass various threats including data breaches, identity theft, online tracking, phishing scam, and malicious software. So all of this which can lead to the unauthorized access and misuse of personal information. So if hindi safe or naka-public lang yung personal information mo, is pwedeng gamitin ng mga hacker yung information mo para manloko ng iba using your name. So kaya be careful talaga tayo. So here are the common internet privacy risks. First is data breaches. So is an unauthorized access to sensitive data repositories leading to potential data loss and exposure of personal information. So for example na lang nito is hacker gaining access to database containing consumer information leading to theft of names, address, credit card details, and etc. So if nag-gain ng access yung hacker doon sa mga personal information mo, is pwede kang manakawan niya. So ang impact nito is first is identity theft and also financial loss, so mananakawan ka, and also reputational damage, so masisira yung pangalan mo and also yung personality mo kasi nga yung information mo is ginamit niya sa pangloloko sa iba. So yun. Next one is identity theft. So the theft of personal information like names, address, social security numbers, and credit card details. So example naman dito sa identity theft is using stolen info to open new accounts or commit other forms of fraud. So pwede nilang kunin yung personal information mo and yung name mo, and gagamitin nila sa iba pang pangloloko, kung ano man yung gagawin pa nilang panloloko na gamit yung personal information mo. So ang impact naman nito sa iyo is difficulty accessing legitimate service. So mahihirapan kang mag-access kasi nga may record ka na kahit hindi mo naman ginawa is naka-record kasi yung information mo ang ginamit nila sa panloloko sa ibang tao. And also reputational damage. So masisira ka talaga kasi nga kahit hindi mo naman ginawa yung pangloloko is ginamit nila yung information mo, kaya wala, ikaw pa rin yung masisira. So number 3 is online tracking and data collection. So it is website and apps collecting data about users' behavior, browsing history, and personal reference without explicit consent or transparency. So example naman dito sa online tracking and data collection is tracking cookies. So tracking cookies, so ito yung small text files na to store ng website sa devices natin sa phone and computer para ma-remember natin yung ma-remember niya yung visit natin sa website na yon. But dito sa case na to sa online tracking is walang consent or transparency. So parang sila lang mismo yung kumbaga basta-basta na lang nag-a-allow, kahit hindi naman natin in-allow, is parang natatrack nila yung reference natin or yung behavior natin sa website while ginagamit natin or nandoon tayo sa website nila. So parang ganon siya. So ang impact naman nito sa atin is target advertising, identity theft. So makuha nila din yung identity natin kasi nga is nagbo-browse tayo doon sa website nila. And also consumer behavior, so yung manipulating consumer behavior, so kasama yun doon kasi nga nandoon tayo sa website nila. So number 4 is phishing. So hindi naman siya common, and also parang narinig na natin to most of us. So phishing is deceptive tactics used to trick
individual into revealing sensitive information such as login credential or credit card number. So ito na yung papasok yung pipilitin talaga nila tayong magbigay ng personal information para manakawan tayo. So ganun. So for example na lang ng phishing is yung pagsisend nila ng phishing email. So yun. So mag-ingat po tayo sa pag-click ng mga sinesend nila or hindi trusted. So and also yung fake website and social media scam. So mag-ingat po tayo sa mga ganyan. So before think before you click talaga guys, bago natin pindutin yung sinesend ng kung sino man yan sa atin. So tulad na lang sa dati is iba yung way nila sa panloloko ng mga tao. So dati is parang magko-call sila sa iyo and sasabihin nila na nanalo ka sa something na ganun and kailangan nila yung personal information mo para ilagay nila doon para maklaim mo yung price mo. So parang ganun yung ginagawa dati. So ngayon is through email na lang. So isang click mo lang is, for example, pag click mo nung sinend sa'yo is magda-direct siya doon sa bank mo. So pwedeng ma-access nila yung bank mo and manakawan ka nila. So yun, mag-ingat tayo doon sa phishing scam na yun mga guys. So wag talagang mag-click ka agad ng kung sino man yung nagsisend sa atin. So wag ka agad mag-click. So isipin muna talaga natin. So ang impact naman nito sa atin is compromised account. So yun na nga sabi ko, yung magkakagain sila ng access sa account natin, financial loss. So mananakawan tayo, and also identity theft. Mananakaw din yung personal information natin. So mag-ingat talaga tayo guys. So number 5 guys is malware and cyber attack. So it is malicious software such as viruses, worms, and ransomware that can infect computer system and steal or damage data. So example na lang dito sa malware and cyber attack is yung ransomware. So wherein sa ransomware it attacks that encrypt data and demand payments for its release. So bago natin ma-access yung data na yon is kailangan muna natin magbayad sa kanila para ma-access natin yung data doon sa data na yun para ma-encrypt nila. So parang ganun yun dito sa malware and cyber attack. And kasama dito yung mga viruses. So nakakasira sila ng computer system, and also pwedeng ma-hack ng mga hacker yung data natin sa computer and gamitin nila yun sa ibang fraud pa. So yun. So impact naman dito sa malware and cyber attack is or data loss. So yun na, data loss. Mawawalan tayo ng mga data natin sa computer natin and magagamit nila sa panloloko, and system disruption. So yung system ng computer natin is pwedeng masira dahil sa virus, and also financial loss. So kahit ma-access nila yung system natin, so nandoon na yung information ng mga bank natin, so mananakawan pa rin tayo ng pera or mawawalan talaga or financial loss. So kasama na yun doon lahat. So number 6 guys is unsecured network and devices. So unsecured network and devices transmitting data over unsecured network or using devices with weak security measures. So dito sa unsecured network and devices, example nito is yung public Wi-Fi or public Wi-Fi without encryption. So and neglecting software update. So if gagamit tayo ng yung mga free Wi-Fi or yung sa mga public Wi-Fi, mag-ingat tayo, baka Wi-Fi yan ng mga hacker. And also yung neglecting software update. If may update yung system natin guys, huwag kayong matakot na dahil ma-full yung storage nyo. So bakit siya kailangan? Because may security kasi yung software update na yan. So parang ma-upgrade pa yung security ng devices po. So wag mo talagang
ano yan siya, dapat i-update mo talaga yung system ng phone mo or yung computer mo para hindi ka agad mapasukan ng mga viruses or manakawan ka ng mga information if gumagamit ka ng public wifi. So yun. So impact naman ng unsecured network, guys, is meron ditong compromised device, potential security breaches. So pwede nga nilang ma-access yung device natin if gumagamit tayo doon sa public wifi and unsecured na mga devices. So yun. And lastly, guys, number 7, social media privacy risk. It is sharing personal information on social media platforms without proper privacy settings, leading to potential privacy violation. So example na lang dito is revealing personal details in status update. So yung pag-overshare natin sa social media natin and naka-public lang lahat yung personal information natin sa social media. So pwede nilang gamitin yon as information din na pangloko sa iba or gamitin yung pangalan natin kasi na-access lang nila yung information natin doon sa social media account natin and pwede lang nila kunin kaagad. And also yung mga posting sensitive information sa social media, guys, mag-ingat tayo, guys. And so ang impact nito sa atin is targeting advertising, so and also identity theft and stalking. So sa pamamagitan nun is nakukuha nila yung personal information natin and yung sensitive information natin na pwedeng gamitin sa panloloko. So that's all for my report, guys. Thank you for listening.